Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1903-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang tunay na likas na kakayahan ay isang aktwal na divine ability. Ito ay hindi hihigit sa isang mataas na grado na divine ability. Ang boses ni Elder Hal ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin at ganap na nagbago ang kanyang pananaw. Hindi lamang ang likas na kakayahan na natutunan niya tungkol sa Cloud Continent ay walang kaugnayan sa divine abilities, ngunit ito ay mas mababa din dito. Nalaman niya mula kay Elder Hal na ang mga likas na kakayahan sa Mortal Continents ay hindi tunay na likas na kakayahan. Ang mga tunay na likas na kakayahan ay kasing lakas ng isang mataas na grado na divine ability. Huminga ng malalim si Alvin habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang pananabik, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang nagtanong, Elder Hal, ibig mong sabihin? Ang soul attack technique mula sa aking strange pupil ay ang aking likas na kakayahan, at hindi ito mas mahina kaysa sa isang mataas na antas ng divine ability. Oo, sagot ni Elder Hal, ayon sa iyong paglalarawan. Ang lakas ng iyong likas na kakayahan ay maaari pa ring pagbutihin. Halimbawa, maaari mong i-condense ang lahat ng naipon na espiritual na enerhiya sa kakaibang mag-aaral sa isang soul attack. Ang lakas ng iyong pag-atake ay magiging mas malakas sa pagkakataong iyon. Naturally, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Dati kailangan mo pa ring alamin iyon. Devil ay lamang. Espesyal ang mata ng buwiter. Hindi ko akalain na magiging ganito ito dahil sumasalamin ito sa paraan ng iyong paglilinang. Habang nagsasalita si Elder Hal, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang isang nakakasakit na divine ability ay maaaring maging isang divine ability o isang soul attack divine ability. Ang huli ay isang likas na kakayahan, imposibleng palakasin pa ito. Ang soul attack divine ability ay mas malakas kumpara sa soul attack secret techniques na iyon. Ang pagkakaiba nito at ng soul attack secret techniques ay mataas at isang karaniwang pagkakaiba sa pagitan ng isang divine art. Nanatiling tahimik si Alvin pagkatapos magsalita si Elder Hal. Kailangan niya ng mas maraming oras para i-proseso ang mga salita ni Elder Hal. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang conclusion. Naka-jackpot talaga siya this time. Sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, hindi lamang bumuti ang aking cultivation base, ngunit nakakuha pa ako ng likas na kakayahan. Napakaswerte. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Sa kasalukuyan, gusto niyang pagbutihin ang kanyang lakas. Ito ay dahil alam niyang malinaw na kahit na makapasok siya ngayon sa Fire Worship Sect, maliban kung may milagro, mahihirapan siyang iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Ni hindi siya sigurado kung makakarating siya ng sapat para makita sila. Para sa kadahilanang ito, ang bawat pag-unlad ng kanyang lakas ay parang magandang balita sa kanya. Hindi niya kailanman hinahangad na maging malakas tulad ng ginawa niya ngayon. Elder Hal, kanina mo pa sinabi na ang sitwasyon ay parang iba sa kung ano ang naisip mo sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alvin pagkatapos niyang pakalmayan ang sarili. Dahil sa kanyang pagkamausisa, agad niyang tinanong si Elder Hal tungkol sa mga pagbabago sa kanyang strange pupil nang marinig niyang nagsalita ito. Ngayong nalutas na ang usapin, naalala niya ang sinabi ni Elder Hal kanina. Ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay ganap na naibalik. Ang boses ni Elder Hal ay narinig sa tenga ni Alvin. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin at bahagyang nanginig ang kanyang katawan dahil sa pananabik nang marinig niya ito. Ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay naibalik na. Talagang magandang balita ito kay Alvin. Tuwang-tuwa si Alvin kaya namula ang kanyang mukha. Ilang sandali pa bago siya kumalma. Una, nakalusot siya sa Divine Saint stage. Pagkatapos, pinagkadalubhasaan niya ang isang malakas na soul attack na parang likas na kakayahan. Sa wakas, nalaman niya na natapos na ni Elder Hal ang pag-aayos sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Magandang balita sa kanya ang tatlo. Nangangahulugan ito na magkakaroon ako ng mas magandang kapaligiran sa pagtatanim sa hinaharap. Ang daloy ng oras sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas mabagal kaysa sa daloy ng oras sa ikatlong palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda.
8 araw sa loob na katumbas ng 1 araw lamang sa labas ng mundo. Tuwang-tuwang bumulong si Alvin sa kanyang sarili, bukod dito, kung makatagpo ako ng isang kalaban na hindi ko matatalo, makakapagtago ako sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Natatakot ako na hindi posibleng magtago doon, sabi ni Elder Hal bilang tugon sa huling pangungusap ni Alvin. Bakit? Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Elder Hal, ang kanyang katawan na nanginginig dahil sa pananabik ay agad na tumahimik. Nawala rin ang ngiti niya. Sa sandaling ito, napagtanto niya na may mali. Kung hindi sasabihin ni Elder Hal ang mga ganoong salita sa kanya sa ganoong oras. Bagaman ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naayos na, ang espasyo sa loob ay hindi pa rin matatag. Imposibleng magtago dito sa ngayon, sagot ni Elder Hal sa tanong ni Alvin. Paano ito posible? Si Alvin ay may ekspresyon ng hindi paniniwala noong una niyang marinig ang mga salita ni Elder Hal. Elder Hal, sigurado ka ba? Naalala kong sinabi mo na hanggat ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naayos, ang espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay magiging matatag, at makakapagtago ako dito. Kahit gaano pa kalaki ang kaguluhan sa labas ng mundo, hindi ako masisipa. Nabalisa si Alvin habang nagsasalita siya. Bukod sa pagkakaroon ng mas magandang cultivation environment at mas mabagal na daloy ng oras, inaabangan niya ang katatagan na dadalhin ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa espasyo sa loob. Ayon sa sinabi ni Elder Hal dati, dahil ang ika-4 na antas ay nasa gitna, ito ay magpapatatag sa espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa oras na iyon, kapag pumasok siya sa pagoda, hindi siya masisipa mula sa isang bahagyang paggalaw sa labas ng mundo. Dahil dito, desperado siyang ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan upang ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sinabi lang ni Elder Hal sa kanya na ang espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi pa rin matatag tulad ng dati. Hindi siya maaaring magtago sa loob sa oras ng panganib. Paano niya ito matatanggap? Gaya nga ng kasabihan, the higher your hopes are, the harder the fall would be. Ang paniralang ito ay perpektong inilarawan ang sitwasyon ni Alvin. Ang espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nasira nang dumating ito sa mundane realm na ito. Sa simula, akala ko ang espasyo sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay magiging matatag sa sandaling ayusin ko ang ika-4 na antas. Gayunpaman, habang inaayos ko ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, napagtanto kong mas malaki ang pinsala sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Maliban kung ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay ganap na naayos, ang espasyo sa loob ay hindi kailanman magiging matatag. Ganap na naayos. Mapait na ngumiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Natatakot ako na hindi ko alam kung gaano katagal iyon. Sa lahat ng oras na ito, hinahanap niya ang mga materyales na kailangan para ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Mula sa unang antas hanggang sa ika-4 na antas, ito ay naging mas mahirap sa bawat antas. Sa opinyon ni Alvin, kahit na tumayo siya sa tuktok ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land at ginamit ang lahat ng mapagkukunan na magagamit niya, magagawa lang niyang ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda hanggang sa ika-6 na antas ng pinakamaraming. Bagaman ako ay nasa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, hindi ako sigurado kung ganap ko ito maaayos hanggang sa ika-6 na antas. Nang maisip ito ni Alvin, mas naging mapait ang kanyang ekspresyon. Parang pinagbiro ako ng Diyos. Naisip ko na baka magagamit ko ito para makapasok sa Saint Land ng Fire Worship Sect at sa Enforcement Hall at iligtas si Kelly at ang anak namin. Tutal, walang makakahanap sa akin kung magtatago ako sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Aba, parang imposible na ngayon. Alam na alam ni Alvin na wala ng mga shortcut para makita niya at maituloy si Kelly at ang kanilang anak na babae. Maaari lamang siyang umasa sa sarili niyang pagsusumikap para magawa ito. Ang landas ng pag-asa sa 7 Treasures Exquisite Pagoda ay umabot na sa wakas. Kahit na ang mga bagay ay maaaring hindi pabor sa kanya kahit na maaari niyang itago dito, nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay nabura ang lahat ng kanyang pag-asa.
Bukod sa hindi ko magawang patatagin ang espasyo sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, natuklasan ko ang pinsalang natamo ng Seven Treasures Exquisite Pagoda noong nasa kamay pa ito ni Li Jing at inayos din ito. Ito ay isang hindi inaasahang ngunit kasiya siyang sorpresa. Ipinagpatuloy ni Elder Hal ang kanyang boses. Pinsala. Hindi inaasahang ngunit kasiya siyang sorprese. Naguguluhan si Alvin. Sa totoo lang, ang totoong daloy ng oras sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi 8 araw sa loob na katumbas ng 1 araw sa labas. Kaya lang kapag nasira ito, hindi nag-abala si Li Jing na ayusin ang pinsala dahil hindi siya nababahala sa daloy ng oras. Sa paglipas ng panahon, marahil ay nakalimutan pa nga ito ni Li Jing, patuloy na sinabi ni Elder Hal. Si Li Jing ang dating may-ari ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, isa rin siyang maalamat na mythical figure sa nakaraang buhay ni Alvin. Siya ay kilala bilang ang pagoda-bearing Heavenly King. Elder Hal. Ano ang ibig mong sabihin? Nangangahulugan ba ito na mas mabagal ang daloy ng oras sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ngayong naayos mo na ang pinsala? Hindi tanga si Alvin, alam niya kung ano ang tinutukoy ni Elder Hal. Oo, tumango si Elder Hal bago niya sinabi, ang daloy ng oras sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay 10 araw sa loob na katumbas ng 1 araw sa labas. 10 sa isa. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Halata namang nabigla siya. Kung ikukumpara sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang ikatlong antas ay 1 beses na mas mabagal. 1904. Bukod dito, ang kapaligiran ng paglilinang sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas mahusay kaysa sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Dahil dito, ang paglilinang sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay higit sa 1 beses na mas mabilis kaysa sa paglilinang sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa katunayan, ito ay maaaring 2 hanggang 3 beses na mas mabilis. Mayroong parehong mga pakinabang at pagkalugi. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga, nakaramdam ng kaunting pait. Ang pinakaasam-asam niya ay ang katatagan ng Seven Treasures Exquisite Pagoda dahil nauugnay ito sa plano niyang iligtas ang kanyang fiancée at anak na babae mula sa enforcement hall sa Fire Worship Sect Saint Land. Bagamat walang mga garantiyang gagana ang plano, nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Ngayong naubos na ang kanyang pag-asa, maaari na lamang siyang umasa sa kanyang lakas upang iligtas ang kanyang kasintahang si Kelly at ang kanyang anak na babae. Nang sumikat ang araw mula sa silangan, ang mga tao sa paligid ni Alvin ay nagsimulang magmulat ng kanilang mga mata at tumigil sa paglilinang. Mabilis na naging masigla ang kapaligiran. Tumayo si Alvin at sumulyap sa papasikat na araw habang siya ay bumubulong, ang pagtatasa ay dapat magsimula sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, ang mga talakayan sa kanyang paligid ay pumasok sa kanyang pandinig. Alam mo ba kung paano tayo ma-assess? Siyempre. Dumating ako sa Saint Sect 3 taon na ang nakalilipas para sa assessment. Napili akong sumali sa Asher Dragon Sanctum noon. Sa panahon ng assessment, ang aking likas na talento ay kulang sa mga pasadong grado, at para sa aking lakas, halos hindi ko ito naipasa. Sa kabuuan, nabigo akong sumali sa sekta. Dahil narito ka muli, nangangahulugan ba ito na may kumpiyansa ka na ngayon? Siyempre. Ang lakas ko ngayon ay hindi maikukumpara ng dating ako. Bagamat hindi ko mababago ang aking likas na talento, sapat na dapat ang kasalukuyang lakas ko para hawakan ako. Dapat ay sapat lang ito para makapasa sa assessment. Iyon ang usapan ng isang rookie at isang veterano. Di nagtagal, ang atensyon ni Alvin ay nakuha ng talakayan ng 3 tao. Narinig ko na ang mga taong may berdeng spiritual roots o higit pa ay hindi susuriin para sa kanilang lakas na sumali sa 4 symbol sanctums ng Fire Worship Sect. Bibigyan sila kaagad ng passing grade at magiging disipulo ng Fire Worship Sect, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Base sa aking likas na talento, ang aking innate spiritual root ay higit na dilaw. I can only hope my strength will earn me more points and increase my score. I might stand a chance if that's the case, sagot ng isang matandang lalaki. Sa wakas, umiling ang isang binata habang sinabi niya, ang iyong likas na talento ay napakahirap. Kung balak mong sumali sa Fire Worship Sect kasama ang iyong likas na talento, kailangan mong nasa exemplary saint stage o mas mataas.
Alam ko. Nakapasok na ako sa Exemplary Saint stage kanina. Sana ay makakuha ako ng sapat na punto sa pagtatasa ng lakas. Tumango ang matanda. Mga espiritual na ugat. Likas na espiritual na mga ugat. Sumimangot si Alvin. Baka sa mukha niya ang pagtataka dahil hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan nila. Ano ang isang espiritual na ugat at isang katutubong espiritual na ugat? Wala siyang ideya. Elder Hal, alam mo ba kung ano iyon? Tanong ni Alvin kay Elder Hal. Hindi ko pa ito narinig. Ito ay isang bagay na mayroon lamang ang mundane realms. Hindi rin alam ni Elder Hal kung ano iyon. Si Alvin ay maaari lamang magtanong sa iba. Maya-maya pa ay inilipat niya ang tingin niya sa medyo may edad na at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi mo alam kung ano ang isang innate spiritual root. Nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Tumingin siya kay Alvin na parang may aberasyon. Kakaiba ba na hindi ko alam ang tungkol dito? Naguguluhan si Alvin. Bahagyang sumimangot ang mukha niya. Akala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasaktan si Alvin nang makita niya ang pagsimangot sa kanyang mukha. Naalala niya ang lakas na ipinakita ni Alvin noong pinatay niya si Waldo, at mabilis niyang tinanggal ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang innate spiritual root ay isang bagay na pinanganak ng isang tao. Gayunpaman, natuklasan lamang ng ating mga ninuno ang pagkakaroon ng spiritual roots pagkatapos na makarating sa Upper Province. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dapat mong malaman na matagal na ang nakalipas, walang pagkakaiba sa pagitan ng Upper at Lower Province, tama ba? Ako ay mula sa Lower Province, walang pakialam na sabi ni Alvin. Taga Lower Province ka. Nagulat ang nasa katanghaliang lalaki nang marinig ang kanyang sinabi. Tapos, tumango siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa innate spiritual roots. Ang innate spiritual root ay ang spiritual root na pinanganak. Ito ay kumakatawan sa likas na talento ng isang tao sa martial Dao. Patuloy niyang sinabi, ang mga innate spiritual roots ay nahahati sa 7 rank na ipinangalan sa mga kulay ng bahaghari. Ang mga ito ay ang pula, orange, yellow, green, blue, indigo at violet. Ang red spiritual roots ay kumakatawan sa pinakamahinang likas na talento habang ang violet na spiritual roots ay kumakatawan sa pinakamalakas. Sa panahon ng pagtatasa ng fire worship sects ng mga taong may sagisag ng apoy na may sagisag ng apoy. O mas mataas ay hindi kailangang lumahok sa pagtatasa ng lakas at magiging kwalipikado kaagad bilang isang alagad ng sekta. Ang mga taong may bearing spiritual roots ay karaniwang kailangang magkaroon ng cultivation base sa itaas ng Divine Saint stage upang magkaroon ng pagkakataong makapasa sa assessment para maging isang alagad ng fire worship sect. Sa teorya, kailangan nilang mas mataas sa quintessential saint stage para maging kwalipikado bilang alagad ng fire worship sect. Gayunpaman, para sa mga taong may orange na innate spiritual roots, magiging imposible para sa kanila na makalusot sa quintessential saint stage maliban na lang kung sila ay nagkaroon ng isang hindi sinasadyang pagtatagpo sa langit. Natapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang sa isang buntong hininga, dahilan upang halos maubusan siya ng hininga. Natatakot siyang masaktan niya si Alvin. Naunawaan ni Alvin kung ano ang innate spiritual root pagkatapos niyang marinig ang paliwanag ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Paano mo nakikita ang innate spiritual root ng isang tao? Tanong ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may kinang sa kanyang mga mata. Tanging ang mga powerhouse sa itaas ng Saint Celestial Stage ang makakatingin sa kanilang sariling innate spiritual roots na may soul secret technique. Maaari din nilang tingnan ang innate spiritual roots ng iba kung hindi lumalaban ang kabilang partido. Bukod doon, makikita lamang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa mga tool, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Halimbawa, magdadala ang Pearl Spiritual na iyon ng ilang pagtatasa, sa panahon ng aming pagsasaalang-alang sa Pearl Spirit, ang Black Turtle Sanctum. Formations. Kapag inilagay natin ang ating mga kamay dito, ipapakita nito ang ating innate spiritual roots pagkatapos ng 10 paghinga. Tumango si Alvin habang nakikinig sa paliwanag na medyo may edad na bago siya bumalik sa kanyang pwesto. Ang Black Turtle Sanctum ay susuriin ang ating likas na talento sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga innate spiritual roots. Kung mas malakas ang spiritual root ng isang tao, mas mahusay na tretuhin ang isa.
Halimbawa, ang mga taong may berdeng innate spiritual roots o mas mataas ay agad na magiging kwalipikado bilang isang disipulo ng fire worship sect. Ang mga taong may innate spiritual root ay mas mataas sa mas mababang talento, ang mas mataas na talento ay dapat kumuha ng mas mababang talento. Ang lakas ng isang tao ay kailangang maging kwalipikado. Naunawaan ni Alvin kung bakit inilagay ang gayong tuntunin. Paano magiging posible para sa isang mahina na may mababang likas na talento na sumali sa isang nangungunang sekta tulad ng fire worship sect? Kung hindi dahil sa mga patakaran, ano ang pagkakaiba ng fire worship sect sa mga ordinaryong sekta? Ang fire worship sect ay isa sa 3 pinakadakilang sekta sa Dao Martial Saint Land. Talagang hindi ko alam kung ano ang ranggo ng aking innate spiritual root. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi ito magiging isang mataas na ranggo. Kahit na curious si Alvin tungkol sa ranggo ng kanyang innate spiritual root, kilalang-kilala niya ang kanyang sarili. Ang kanyang likas na talento ay maaaring mataas sa Cloud Continent, ngunit dahil nakarating na siya sa Dao Martial Saint Land, napansin niyang ang likas na talento ng karamihan sa mga tao ay talagang mahusay. Lalo na iyong mga kababalaghang nakilala niya sa parang third-rate na puwersa, ang Mystical Sky Mansion. Aware siya sa sitwasyon niya. Kung hindi dahil sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi niya malalampasan ang mga ito ng ganoon kabilis at marami itong magagawa sa maikling panahon. Biglang may sumigaw, nandito na sila. Nakuha agad nito ang atensyon ng lahat. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, muling nagpakita ang Black Turtle Sanctum Silver Flame Elders, sina Shelton at Argus. Bagamat halos magkasabay na lumitaw ang dalawa, nagmula sila sa magkaibang direksyon. Ito ay maliwanag na hindi sila nagsama. 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumunod sa bawat isa sa kanila. Nakasuot din ng puting damit ang 4 na nasa katanghaliang gulang na may burden na Black Turtle tulad nina Shelton at Argus. Ang pagkakaiba lamang ay ang apoy sa kanilang mga damit ay tanso. Mga matanda sa tansong apoy. Agad na nalaman ni Alvin at ng mga taong naruroon sa eksena ang pagkakakilanlan ng 4 na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ihanda ang inyong sarili, walang pakialam na sabi ni Shelton. Nang matapos siyang magsalita, lumipad siya sa ere at tumingin sa lahat. Habang lumilipad si Shelton sa himpapawid, ang 2 Bronze Flame Elder na nakatayo sa likuran niya ay humakbang pasulong. Itinaas nila ang kanilang mga braso bago lumitaw sa harap nila ang isang mapurol, transparent na perlas, na umaaligid sa hangin. Sa di kalayuan, tila ball ang salamin na kasing laki ng kamao ng matanda. Swoosh! Walang sinabi si Argus. Lumipad din siya sa langit at tumingin sa lahat tulad ni Shelton. Ang 2 Bronze Flame Elder na nakatayo sa likuran niya ay humakbang din at naglabas ng 2 perlas. Ito ang espiritual na perlas na maaaring magbunyag ng likas na espiritual na ugat ng isang tao. Agad na nahulaan ni Alvin ang mga lumulutang na transparent na perlas na umaaligid sa harap ng 4 na Bronze Flame Elders ay ang Soul Pearls na binanggit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kanina. Mayroong 2 bahagi sa pagtatasa ngayon. Ang iyong lakas at likas na talento ay susuriin ayon sa pagkakabanggit. Susuriin namin ang iyong likas na talento sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong innate spiritual root. Sabi ni Shelton. Malinaw at malakas ang boses niya. Katulad nga ng sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngayon, sisimulan na nating suriin ang iyong likas na talento. Sabi ni Shelton, kudyat ng pagsisimula ng likas na pagtatasa ng talento. May 4 na tao sa isang grupo habang sila ay humakbang pasulong upang makita kung anong ranggo ang kanilang mga innate spiritual roots. Hindi ko talaga alam kung anong rank ang magiging innate spiritual root ko. Orange. Dilaw. Si Alvin ay hindi nang ahas na magkaroon ng mataas na pag-asa. 1905. Si Alvin ay hindi nang ahas na magkaroon ng mataas na pag-asa dahil pakiramdam niya na ang kanyang mga nagawa ay pawang salamat sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hindi naman sa pagiging pessimistic niya. Nakakagulat na mabagal ang daloy ng oras sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang 5 araw sa loob ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa doon, ang bilis ng kanyang paglilinang ay 5 beses na mas mabilis kaysa sa mga nasa kanyang antas. Huminga ng malalim si Alvin bago niya itinoon ang kanyang mga mata sa 4 na tao na kasalukuyang sinusuri.
Pinagmamasdan niya ang paglalagay ng kanilang mga kamay sa spiritual pearls na umaaligid sa harap ng Black Turtle Sanctum's Bronze Flame Elders. Humigit kumulang 10 paghinga bago nagsimulang mag-react ang spiritual pearls. Wow! 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 3 sa mga espiritual na perlas ay kumikinang sa dilaw na liwanag. Wow! Ang panghuling spiritual pearl ay kumikinang ng orange na liwanag. Iyan ay talagang mahiwagang. Bahagyang namangha si Alvin. Hindi niya akalain na magagawa ng maliliit na spiritual pearls na ihayag ang rango ng innate spiritual root ng isang tao. Bukod dito, nararamdaman din niya ang mga komplikadong pormasayon sa loob ng spiritual pearls. Ang mga espiritual na perlas ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit ang mga pormasayon sa loob ay napakasalimuot. Pangalan. Kasunod nito, nagsimulang italo ng 4 na Bronze Flame Elders mula sa Black Turtle Sanctum ang mga pangalan ng mga kalahok at ang mga resulta ng kanilang likas na pagtatasa ng talento. Isa sa Bronze Flame Elders ay tumingin sa matandang lalaki na may kulay kahel na innate spiritual root at walang pakialam na sinabi, ang iyong innate spiritual root ay isa lamang orange na innate spiritual root. Kung hindi mo pa naabot ang quintessential saint stage, imposibleng makapasa ka sa strength assessment. Orange spiritual root. Ang matanda ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Malinaw na nalaman niya na ang kanyang innate spiritual root ay isang orange na spiritual root. Orange spiritual roots. Imposibleng maabot ang quintessential saint stage maliban na lang kung siya ay nagkaroon ng fortuitous encounter. Kasabay nito, umiling-iling ang mga hindi na-assess. Ang matandang lalaki na nalaman na mayroon lamang siyang kahel na innate spiritual root ay yumuko ng magalang sa Bronze Flame Elders at tumalikod upang umalis. Parang alam niya ang sarili niyang lakas. Ang kanyang likod ay mukhang payat at malungkot mula sa malayo. Sana ang aking spiritual root ay hindi isang orange spiritual root. Maraming tao ang bumubulong sa kanilang sarili. Natatakot sila na ang kanilang innate spiritual roots ay magiging orange spiritual root din. Mahirap sabihin kung anong rango ang innate spiritual root ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa lakas ng isang tao. Halimbawa, ang mga taong may orange at dilaw na spiritual roots ay maglilinang sa halos parehong bilis bago sila makarating sa Divine Saint stage. Lalong lalaki ang pagkakaiba kapag nakalusot na sila sa Divine Saint stage. Ang mga taong may dilaw na spiritual roots ay madaling makakapasok sa Exemplary Saint stage at magkakaroon ng magandang pagkakataon na makapasok sa Quintessential Saint stage. Sa kabilang banda, para sa mga taong may kahel na innate spiritual roots, ang pagpasok sa Divine Saint stage ang kanilang limitasyon. Maaaring magkaroon sila ng pagkakataong makapasok sa Huwarang Saint stage, ngunit halos imposible para sa kanila na makapasok sa Quintessential Saint stage. Ang iyong innate spiritual root ay dilaw, kung ang iyong cultivation base ay wala sa Exemplary Saint stage, I recommend you to try again next time. Natural, maaari kang magpatuloy, ngunit maging handa na masugatan. Ang parehong parirala ay inulit ng iba pang 3 Bronze Flame Elders sa 3 tao na may dilaw na innate spiritual roots. Tumanggaw silang 3. Sa huli, 2 sa kanila ang nanatili habang ang isa ay umalis. Ang taong umalis ay nasa Mastery Divine Saint stage lamang. Ang kanyang pagkakataon na makapasa sa pagtatasa ng lakas ay talagang mababa. Dumating lang siya dahil gusto niyang makita kung berde ang kanyang innate spiritual root. Kung mayroon siyang berdeng innate spiritual root, hindi niya kailangang lumahok sa pagtatasa ng lakas. Ang prinsipyo ng pagtatasa mula sa 4-symbol sanctum ng Fire Worship Sect ay inuuna ang mga may mataas na likas na talento. Halimbawa, ang isang taong may berdeng spiritual root ay magiging kwalipikado bilang isang disipulo hanggat ang kanilang cultivation base ay nasa Divine Saint stage. Ito ay dahil ang mga taong may berdeng spiritual roots ay tiyak na makakapasok sa Quintessential Saint stage at may mataas na pagkakataon na makapasok sa Saint Celestial stage. Kung ang gayong mga mahuhusay na tao ay maayos na inaalagaan, tiyak na sila ay lalago upang maging mga haligi ng lakas ng Fire Worship Sect. Para sa mga may innate spiritual roots na mas mataas ang rango kaysa sa berdeng innate spiritual roots, ganap silang exempted sa strength assessment at maaaring magkaroon pa ng pagkakataon na maging disipulo ng Golden Flame Elder. Sa Dao Martial Saintland, mayroong isang lumang katutubong kanta tungkol sa kung paano ang mga taong nagtataglay ng berdeng spiritual roots ay tiyak na makakapasok sa Saint Celestial stage hanggat hindi sila namamatay ng bata pa. Pagkaalis ng unang grupo ng 4 na tao, 4 pang tao ang humakbang pasulong.
4 na tao ang nasuri sa bawat round. Sa paglipas ng panahon, ang ilang mga tao na nalaman na sila ay nagtataglay ng orange na innate spiritual roots ay umalis sa lugar na mahina ang loob. Karamihan sa mga tao ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual roots at karamihan sa kanila ay nanatili upang makilahok sa pagtatasa ng lakas. Maliit na grupo lang ng mga tao ang umalis dahil alam nilang hindi sila sapat na lakas para makapasa sa strength assessment. Mahigit 100 tao ang umalis bago natapos ang innate talent assessment. Wala pang 1,000 tao ang naiwan sa eksena. Berdeng espiritual na ugat. Katulad kanina, 4 na tao ang sumulong para masuri ang kanilang likas na talento. Nang ilagay ng isa sa kanila ang kanyang kamay sa spiritual pearl, nagsimula itong kumikinang na may berdeng ilaw. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Ito ay isang medyo may edad na lalaki na ang kutis ay kasing kinis ng jade. Siya ay nakadamit sa isang scholarly fashion. Halatang natulala siya nang malaman niyang may taglay siyang berdeng innate spiritual root. Mukha siyang natuwa nang sa wakas ay nakabalik na siya sa katinoan. Ito ay lumabas na isang berdeng espiritual na ugat. Halos 400 katao ang nasuri, ngunit 1 tao lamang ang nagtataglay ng berdeng innate spiritual root sa ngayon. Hanggat ang mga may berdeng spiritual roots ay mayroong cultivation base sa Divine Saint stage, ang pagtatasa ng lakas ay magiging isang formalidad lamang. Green innate spiritual root. Sana ay green innate spiritual root din ang akin. Kung hindi, mahihirapan akong sumali sa fire worship sect kasama ang cultivation base ko sa tuktok ng Divine Saint stage. Nagbulungan ang mga tao habang nakatingin sa medyo may edad na lalaki na nakadamit parang scholar na may bakas ng inggit at selo sa mga mata. Ang Bronze Flame Elder ay tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit na parang scholar at nakangiting nagtanong, ano ang iyong cultivation base? Ang Bronze Flame Elder ay nagtataglay din ng berdeng innate spiritual root. Hanggat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nauna sa kanya ay sumapi sa fire worship sect, makakaakyat siya sa hanay ng isang Bronze Flame Elder na tulad niya sa madaling panahon. Para sa kadahilanang ito, tinatrato niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang pantay. Early Exemplary Saint Stage, nakangiting sagot na nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Siya ay nasa maagang huwarang Saint Stage. Sa kanyang cultivation base at likas na talento, tiyak na makakasali siya sa fire worship sect. Kung makapasok siya sa quintessential Saint Stage, baka makakuha pa siya ng pass para makapasok sa Saint Land ng fire worship sect. Ang pagtatasa ngayon ay magiging isang formalidad lamang sa kanya. Sa kanyang likas na talento, maraming Silver Flame Elders ang gustong tanggapin siya bilang isang direktang disipulo. Karamihan sa mga tao ay nakaramdam ng inggit at inggit nang tumingin sila sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos masuri ang 400 katao, 1 tao lang ang nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Mukhang malaki ang posibilidad na mayroon akong dilaw na innate spiritual root. Umaasa lang ako na hindi ito isang orange na innate spiritual root, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. May bakas din ng inggit sa mga mata ni Alvin nang tumingin siya sa medyo may edad na lalaki na nakatayo sa malayo. Noong nasa Cloud Continent siya, naubos niya ang 10,000 years stalactite milk na nagpapataas ng kanyang likas na talento hanggang sa punto kung saan siya ang may pinakamataas na likas na talento sa Cloud Continent. Gayunpaman, siya lamang ang pinakamalakas sa Mortal Continents. Ang pagkakaroon ng pinakamataas na likas na talento sa Mortal Continents ay walang ibig sabihin sa Dao Martial Saint Land. Marahil, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit na parang scholar ay nagdala ng swerte sa kanya dahil, pagkatapos ng ilang pag-ikot pa ng pagtatasa, natuklasan nila ang isa pang taong nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Ang pangalawang tao na may berdeng spiritual root. Ang atensyon ng lahat, kabilang si Alvin, ay lumipat sa taong nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Ito ay isang binata na may ordinaryong hitsura. Hindi sana siya tumayo sa maraming tao. Mukha rin siyang hindi alam na mayroon siyang berdeng innate spiritual root. Halatang natigilan siya ng medyo matagal. Nabawi lang niya ang pakiramdam niya nang kinausap siya ng Bronze Flame Elder na nakatayo sa harapan niya. Nagsimula na siyang sumigaw. Parang mas excited pa siya sa middle-aged na lalaking nakadamit parang scholar. Gayunpaman, walang nag-isip ng kahit ano sa kanyang labis na pagkasabik. Sa katunayan, akala nila ito ay normal. Kung sila ang nasa sapatos niya, baka mas excited pa sila.
Pang Hui, binabati kita. Binati siya ng kasama ng binata. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang sabihin ng buong pagmamalaki sa mga taong nakapaligid sa kanya, ang berdeng innate spiritual root prodigy na ito ay kapatid ko. Noong una, hindi ko akalain na makakapasa siya sa assessment dahil nasa intermediate divine saint stage lang siya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng berdeng innate spiritual root. Intermediate divine saint stage cultivator na may berdeng spiritual root. Tiyak na kwalipikado siyang maging disipulo ng fire worship sect. Sa wakas ay naunawaan na ng mga tao sa paligid ang kanyang pananabik. Kung hindi siya nagtataglay ng berdeng innate spiritual root, wala siyang kabuluhan na pumunta rito. Para siyang nanalo sa loto nang matuklasan nilang nagtataglay siya ng berdeng innate spiritual root. Sana talaga kasing swerte ako sa kanya. Maraming tao na naruroon at nasa divine saint stage ang tahimik na nanalangin. Sa paglipas ng panahon, natuklasan nila ang ilan pang mga tao na nagtataglay ng berdeng innate spiritual roots. Samantala, marami rin na may kamalayan sa kanilang sariling lakas ay umalis din sa kanilang sariling kagustuhan. Di nagtagal, turn na ni Alvin. Nang humakbang si Alvin at 3 iba pang tao para harapin ang Bronze Flame Elders, tumahimik kaagad ang buong lugar. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Alvin. Nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanila si Alvin mula sa death duel kahapon. 1906. Isang matandang lalaki na ang cultivation ay nasa Mastery Exemplary Saint stage ay tumingin kay Alvin at same time na nagsabi, kahapon nang suriin ko si Alvin gamit ang aking divine consciousness, natuklasan kong wala pa siyang 40 taong gulang. Batay sa lakas na ipinakita niya kahit na siya ay nasugatan ng husto, ang kanyang likas na talento ay dapat na napakataas na likas na espiritu. Wala pa siyang 40 taong gulang. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng maraming tao. Dahil nabanggit ng matanda na ang kanyang cultivation base ay nasa Mastery Exemplary Saint stage, at nag-iwan siya ng pangmatagalang impresyon sa iba sa panahon ng likas na pagtatasa ng talento, walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Bagaman siya ay nasugatan ng husto ni Elder Argus at nasa bingit ng kamatayan, sapat pa rin ang kanyang lakas para ibigay ang napakalakas na divine ability at patayin si Waldo na nasa Mastery Divine Saint stage. Bagaman makapangyarihan ang divine abilities, umaasa pa rin ito sa lakas at spiritual energy ng isang tao. Ang kanyang cultivation base ay dapat na mas mataas kaysa kay Waldo. Sa madaling salita, dapat ay nasa tuktok na siya ng divine saint stage kahit papaano. Ang innate spiritual root ng isang tao sa tuktok ng divine saint stage na wala pang 40 taong gulang ay dapat na asul o indigo. Indigo innate spiritual root. Sa pagkakaalam ko, ang mga elite powerhouses at henyo lamang sa 3 dakilang sekta ang may indigo innate spiritual root. Huwag mong sabihin sa akin na ang fire worship sect ay magkakaroon ng isa pang henyo na may indigo innate spiritual root. Kung ang kanyang innate spiritual root ay indigo, maaaring kunin pa siya ng sect leader ng fire worship sect bilang isang disipulo. Habang ang mga tao ay mainit na nag-uusap sa kanilang mga sarili, ang kanilang nagbabagang mga tingin ay dumapo kay Alvin. Malinaw na sabik silang lahat na makita ang resulta ng likas na pagtatasa ng talento ni Alvin. Ito ay dapat na asul o indigo na innate spiritual root. Sa tingin ko, malabong magkaroon siya ng indigo innate spiritual root. Sinasabi na sa mga henyo na nagtataglay ng indigo innate spiritual root sa fire worship sect, may ilan na nakalusot sa exemplary saint stage noong sila ay 30 taong gulang pa lamang. Sa tingin ko ay mayroon siyang asul na innate spiritual root, sabi ng isang binata. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang pinabulaanan ng mga katabi niya. Firms. Paano mo malalaman na ang kanyang cultivation base ay wala sa exemplary saint stage? Huwag mong kalimutan na nag-iisip lang tayo kapag sinabi nating nasa rurok na siya ng divine saint stage. May posibilidad na nakalusot na siya sa exemplary saint stage. Nagawa niyang paikutin ang mesa at patayin si Waldo na nasa Mastery Divine Saint stage sa isang suntok lang kahit na siya ay nasugatan ng husto. Hindi yun isang bagay na magagawa ng sinuman. Tama. Dapat may alam siyang lihim na taktika para maitago ang kanyang cultivation base. Hindi imposible na siya ay nasa exemplary saint stage. Kung siya ay talagang nasa exemplary saint stage o mas mataas, kung gayon posible na siya ay nagtataglay ng indigo innate spiritual root. Nakakapanabik. Anong rango ang kanyang innate spiritual root?
Isa pang round ng diskusyon ang naganap. Naging mas matindi ang tingin ng lahat nang tumingin sila kay Alvin. Hindi na sila makapaghintay na malaman kung mayroon siyang asul o indigo na innate spiritual root. Blue innate spiritual root. Indigo innate spiritual root. Hindi man lang 40 years old. Huwarang Saint Stage. Isang hakbang pasulong si Alvin at hinarap ang Bronze Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Habang nakikinig siya sa talakayan sa likod niya, kumunot ang gilid ng kanyang bibig bago ito pumulupot sa isang mapait na ngiti. Blue innate spiritual root. Indigo innate spiritual root. Hindi man lang siya nang ahas na umasa na magkakaroon siya ng isang bagay na katamtaman ang ranggo tulad ng Berdeng innate spiritual root, lalo pa itong dalawang high rank na innate spiritual roots. Alam niya ang sarili niyang kalagayan. Hindi man lang 40 years old. Ito ay dahil lamang sa ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bagamat mabilis ang pag-agos ng oras sa pagoda, napahinto rin nito ang proseso ng pagtanda kapag nasa loob siya. Kung bibilangin ng tama, siya ay mas matanda sa 40 taong gulang. Naturally, sa upper province ng Dao Marshall Saintland kung saan halos lahat ay 300, 1,000 o kahit ilang libong taong gulang pa rin, siya ay maituturing na isang sanggol. Huwarang Saint Stage. Katatapos lang niyang pumasok sa Early Divine Saint Stage. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya mabilis na nakalusot ay dahil sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at sa iba pa niyang hindi inaasahang pagkikita tulad ng Dragon Cleansing Pool. Kung wala siya ng Seven Treasures Exquisite Pagoda o ang mga hindi inaasahang pagkikita, hindi niya maaangkin ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Imposibleng magkaroon ako ng Berdeng innate spiritual root o mas mataas. Pagtatapos ni Alvin. Natural, ito ang lahat ng kanyang haka-haka. Hindi niya malalaman hanggat hindi siya sinusuri. Blue innate spiritual root. Indigo innate spiritual root. Malungkot na kumikinang ang mga mata ni Argus habang nakatingin kay Alvin. Si Argus ay nagtataglay lamang ng asul na innate spiritual root. Gayunpaman, ang taong gusto niyang patayin ay maaaring magkaroon ng indigo innate spiritual root. Si Argus ay agad na nabigla sa pagnanasang patayin si Alvin. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng indigo innate spiritual root. Kapag lumakas ang mga nagtataglay ng indigo innate spiritual roots, bibigyan sila ng first-rate na posisyon, tulad ng Golden Flame Elder, kahit na magkamali siya sa Fire Worship Sect. Kung kumilos sila, baka magkaroon pa sila ng pagkakataon na maging Vice Sect Leader o Sect Leader ng Fire Worship Sect. Sa sandaling si Argus tungkol sa kung paano maaaring magkaroon ng indigo na innate spiritual root ang taong ito na kinaiinisan niya, hindi na siya makapaghintay na patayin siya ng mabilis hanggat kaya niya. Kung talagang nagtataglay si Alvin ng indigo innate spiritual root, lalakas siya para patayin si Argus sa hinaharap. Para sa kadahilanang ito, dapat niyang patayin siya habang siya ay nasa duyan pa. Gayunpaman, posibleng hindi siya nagtataglay ng indigo innate spiritual root. Posibleng mayroon lang siyang asul na innate spiritual root tulad ko. Gayunpaman, kahit na ang kanyang innate spiritual root ay asul, kailangan ko siyang patayin sa lalong madaling panahon upang mapigilan siya na maging banta sa akin sa hinaharap. Muling hinatulan ni Argus ng kamatayan si Alvin sa kanyang puso. Indigo innate spiritual root. Tiningnan ni Shelton si Alvin na may maningning na mga mata habang ang isang anticipatory na ekspresyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Alvin, talagang umaasa akong nagtataglay ka ng indigo innate spiritual root. Kung totoo nga, tiyak na kukunin ka ni Lord Sect Leader bilang direktang disipulo niya kapag lumabas siya sa cultivation. Sa oras na iyon, kahit si Argus ay kailangang gumawa ng inisyatiba at humingi ng tawad sa iyo, naisip ni Shelton sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, kahit na ang 3 tao na humakbang pasulong upang masuri ay hindi inilagay ang kanilang mga kamay sa spiritual pearls. Ang kanilang mga mata at ang mga mata ng lahat ng Bronze Flame Elders ay sinanay kay Alvin. Naghihintay sila na ilagay niya ang kanyang kamay sa espiritual na perlas. Bagamat wala kahapon ang 4 na Black Turtle Sanctum's Bronze Flame Elders, narinig nila ang tungkol sa death duel sa pagitan nina Alvin at Waldo, ang anak ng ika-5 elder mula sa Northern Plethora Sect.
Masyado rin silang curious kay Alvin, itong martial art genius na wala pang 40 taong gulang ngunit may cultivation base sa tuktok ng Divine Saint stage kahit papaano. Magkakaroon ba siya ng asul o indigo na innate spiritual root? Alvin, magmadali at ilagay ang iyong kamay sa espiritual na perlas. Ang Bronze Flame Elder na nakatayo sa harap ni Alvin ay hindi napigil ang humimok ng bahagya nang makita niya si Alvin na nananatiling tahimik ng mahabang panahon. Ang kanyang tono ay lubhang magalang. Ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay maaaring isang henyo na nagtataglay ng asul o indigo na innate spiritual root kung tutuusin. Kung ang gayong tao ay lumakas, siya ay magiging isang Silver Flame Elder kahit papaano sa hinaharap. Kung nagtataglay siya ng indigo innate spiritual root, mas magiging malakas siya at magkakaroon ng mas mataas na posisyon sa ranggo. Bagamat hindi pa naabot ng gayong tao ang kanyang buong potensyal, hindi siya isang taong kayang masaktan ng Bronze Flame Elder. Nang marinig ang mga salita ni Bronze Flame Elder, sumagot si Alvin, "Sige." Umiling si Alvin nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Gayunpaman, iniabot pa rin niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa spiritual pearl. Ang espiritual na perlas ay malamig sa pagpindot. Bukod dito, medyo kakaiba ang pakiramdam kay Alvin. Medyo nangangati ang kamay niyang nakahawak sa spiritual pearl. Pakiramdam ko ay may kung anong enerhiya mula sa spiritual pearl ang kumikiliti sa kanyang palad. Samantala, tumahimik ang buong lugar. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa spiritual pearl na pinagtamnan ni Alvin ng kanyang kamay. Tahimik na lumipas ang oras. Lumipas ang haba ng hininga, lumipas ang haba ng 2 paghinga, lumipas ang haba ng 3 paghinga. Napakatahimik na kahit ang paghinga ay hindi maririnig. Ito ay dahil ang lahat, kabilang si Alvin, ay nagpipigil ng hininga habang matamang nakatitig sa spiritual pearl. Sa wakas, 10 paghinga ang lumipas. Ang mga pahiwatig ng liwanag ay nagsimulang magningning mula sa espiritual na perlas. Labas na. Bukod kay Alvin na nakakaramdam ng pagkabalisa, lahat ay nasa sabik. Naging malamig ang tingin ni Arges. Kung si Alvin ay nagtataglay ng indigo innate spiritual root, kung gayon kailangan niyang maghanap ng bagong paraan ng pakikitungo sa kanya. Ang sect leader ng Fire Worship Sect ay tiyak na papabor sa kanya at maaaring kunin pa siya bilang isang direktang disipulo kung mayroon siyang indigo innate spiritual root. Ito ay isang bagay na hindi niya gustong makita. Kung talagang nagtataglay siya ng indigo innate spiritual root, kailangan ko siyang patayin bago lumabas si Lord Sect Leader sa kanyang cultivation. Hindi ko siya mabibigyan ng pagkakataon na maging direktang disipulo ng Sect Leader, naisip ni Arges sa kanyang sarili. Kung si Alvin ay naging direktang disipulo ng sect leader, hindi siya mangangahas na humanap ng mali kay Alvin kahit na ang kanyang tapang ay dumami ng 100. Bilang sect leader ng Fire Worship Sect, ang sect leader ay may napakahusay na kasanayan, at hindi siya isang taong maaaring masaktan ni Arges. Kung talagang taglay niya ang indigo innate spiritual root, kailangan kong mag-isip ng paraan para mawala siya sa lalong madaling panahon. Hindi ko nais na yumuko o lumuhad o kahit na magbigay ng formal na paghingi ng tawad sa kanya kapag siya ay naging direktang disipulo ng Lord Sect Leader. Sa sandaling naisip ito ni Arges, ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay tumindi. 1907. May isip ng isa kung talagang naging direktang disipulo si Alvin ng Sect Leader ng Fire Worship Sect, kailangan niyang iyuko ang kanyang ulo at humingi ng tawad kay Alvin kung gusto niyang manatili sa Fire Worship Sect. Natural, ayaw niyang umalis sa Fire Worship Sect. Bukod dito, mas ayaw niyang yumuko o lumuhad sa harap ni Alvin. Para sa kadahilanang ito, kung talagang nagtataglay si Alvin ng indigo innate spiritual root, may iwan lamang siya ng isang opsyon. Kailangan niyang patayin si Alvin, ang bantang ito, sa duyan bago lumabas ang sect leader ng Fire Worship Sect sa kanyang cultivation. Naturally, kung si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang asul na innate spiritual root, ang usapin ay hindi masyadong apurahan dahil ang mga taong may asul na innate spiritual roots ay hindi makakakuha ng atensyon ng kanilang sect leader. Alvin, ipagdasal mo na wala kang indigo innate spiritual root. Kung hindi, hindi ako magsisikap sa pagpatay sa iyo kahit na mapanganib para sa akin na gawin ito. Lalong nanlamig ang tingin ni Arges nang tumingin siya kay Alvin.
Samantala, ang spiritual pearl na hinawakan ni Alvin ay sa wakas ay nagpakita ng kulay nito. Gayunpaman, nang makita ang kulay, bukod kay Alvin na tila inaasahan niya ito, lahat ay nabigla pa rin. Hindi sila nakaimik. Di nagtagal, ang ilang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay dramatiko. Paano ito posible? Imposible, tama. Paanong ang likas na talento ni Alvin ay napakababa? Ang innate spiritual root na ito ay hindi talaga tumutugma kay Alvin. May mali sa spiritual pearl na iyon, tama ba? Sa tingin ko rin ay may mali sa spiritual pearl na iyon. Ang karamihan ng tao ay nag-usap sa isa't isa, hindi gustong maniwala sa nakikita sa harap ng kanilang mga mata ay totoo. Upang maging mas tumpak, tumanggi silang maniwala na totoo ang resulta ng likas na pagtatasa ng talento ni Alvin. Si Alvin ay tila nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Bagamat karamihan sa mga tao, sa libu-libong tao na lumahok sa innate talent assessment, ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual roots, hindi nila inaasahan na si Alvin ay magkakaroon din ng dilaw na innate spiritual root pagkatapos masaksihan ang kanyang lakas at isinasaalang-alang na wala pa siyang 40 taong gulang. Hindi karapat-dapat si Alvin ng dilaw na innate spiritual root. Hindi lang iyon, ngunit naisip nila kahit isang berdeng innate spiritual root ay hindi sapat para kay Alvin. Sa kanilang opinyon, tanging ang asul o indigo na innate spiritual root ang tumugma sa lakas at likas na talento na ipinakita ni Alvin. May mali ba sa spiritual pearl? Sa sandaling ito, hindi lang ang karamihan ang nag-isip, ngunit maging ang 4 na bronze flame elder at Shelton, ang silver flame elder, ay nag-isip din. Alvin, maaaring may mali sa spiritual pearl. Subukan ng isa pa at tingnan, sabi ni Shelton habang nakatingin kay Alvin. Kasabay nito, makahulugan niyang tiningnan ang isa pang bronze flame elder, na nag-udyok sa huli na maglagay ng ibang spiritual pearl sa harap ni Alvin. Nabigla pa rin si Arya sa katotohanan na si Alvin ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Dahil dito, hindi siya tumutol sa pagsasaayos ni Shelton. Natural, sa kaibuturan ng puso ni Arges, naramdaman din niya na may mali sa spiritual pearl. Si Alvin ay sapat na malakas para pumatay ng isang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator kahit na siya ay nasugatan ng husto, at wala pa siyang 40 taong gulang. Paano siya magkakaroon lamang ng isang dilaw na innate spiritual root? Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ngumiti si Alvin ng matipid at sinabi kay Shelton, Elder Shelton, sa palagay ko ay hindi ko na kailangang subukang muli. Sa palagay ko ay walang mali sa espiritual na perlas. Ang aking katutubong espiritual na ugat ay dapat na dilaw. Mas alam ni Alvin ang kanyang likas na talento kaysa sa ibang tao. Bagamat naubos na niya ang 10,000 years stalactite milk, at itinaas niya ang kanyang likas na talento sa tuktok nito, iyon ay sa mortal continent lamang. Ang gayong likas na talento ay ituturing na ordinaryo lamang sa lower province, lalo pa ang upper province ng Dao Martial Saint Land. Bukod dito, hindi niya naisip na may mali sa Soul Pearl dahil ito ay gumagana ng maayos sa lahat ng oras na ito. Dahil dito, sigurado siyang nagtataglay siya ng dilaw na innate spiritual root. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nabigo sa resulta. Gayunpaman, dahil naihanda na niya ang kanyang sarili, nagawa niyang manatiling kalmado. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naisip ni Shelton na hindi mapakali si Alvin sa resulta ng pagtasa. Dahil dito, iginiit niya na subukang muli ni Alvin. Subukan mong muli gamit ang isa pang spiritual pearl. Naniniwala ako na hindi lang ako ang tumatanggi na maniwala na mayroon kang isang dilaw na innate spiritual root. Ang ibang mga tao ay tumango rin. Sa sandaling ito, napilitan si Alvin na subukang muli kahit na pakiramdam niya ay hindi na kailangang gawin iyon. Habang ipinatong niya ang kanyang kamay sa isa pang spiritual pearl, lahat ay inilipat ang kanilang mga mata sa spiritual pearl na kanyang hinahawakan. Walang dapat problema sa spiritual pearl na ito, di ba? Bihira lang magkaroon ng mali sa isang spiritual pearl kaya sigurado akong walang magiging problema sa pagkakataong ito. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Oy, posible bang si Alvin ay talagang nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root? Sa tingin mo, posible ba ito?
Maliban kung alam din niya ang isang lihim na taktika para itago ang kanyang edad tulad ng kung paano niya itinatago ang kanyang cultivation base, dapat ay mayroon siyang asul na innate spiritual root man lang. Maraming tao ang nag-usap sa kanilang mga sarili habang nakatitig sila sa spiritual pearl na nakakaantig ni Alvin. Isa pang 10 paghinga ang lumipas nang magsimulang lumabas ang mahinang liwanag mula sa spiritual pearl. Muling nagpipigil ng hininga ang lahat habang nakatitig sa spiritual pearl. Lalong lumiwanag ang liwanag. Sa huli, nagmukha pa nga itong araw. Gayunpaman, muling tumahimik ang lugar nang makita nila ang kulay ng liwanag na inilalabas ng spiritual pearl. Ilang sandali pa, nagkagulo ang mga tao. Isa pa rin itong dilaw na innate spiritual root. Paano ito posible? Huwag mong sabihing may mali na naman sa spiritual pearl. Posibleng may mali sa isang spiritual pearl ngunit dalawa sa parehong oras. Imposible. Mukhang talagang dilaw ang innate spiritual root ni Alvin. Batay sa kanyang lakas at edad, paano siya magkakaroon ng dilaw na innate spiritual root? Edad. Naisip mo na ba na marahil ay marunong din siyang magtago ng kanyang edad dahil alam niya kung paano itago ang kanyang cultivation base? Sino ang nakakaalam? Marahil ay ilang daang taong gulang na siya, at itinatago niya ang kanyang edad para magpanggap siyang bata. Ngayong binanggit mo ito, posible na. Bagamat wala akong narinig na anumang lihim na taktika na maaaring magtago ng edad ng isang tao, wala rin akong narinig na anumang lihim na taktika na maaaring magtago ng kultibasyon ng isang tao. Humph! Isang matandang lalaki na ilang daang taong gulang na talaga ang nagtatago ng kanyang edad at cultivation base para lumahok sa pagtatasa ng fire worship sects for symbol sanctums. Ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng taong nagpapanggap na bata. Nakakatawa. Nagkagulo ang mga tao. Sa una, naisip nila na maaaring may mali sa pangalawang espiritual na perlas, ngunit mabilis nilang ibinasura ang ideya. Sa huli, karamihan sa kanila ay napagpasyahan na si Alvin ay talagang isang matandang lalaki na ilang daang taong gulang. Dahil sa kadahilanang alam niya kung paano itago ang kanyang tunay na edad at cultivation base, nagawa niyang iligaw ang lahat ng naruroon. Sa sandaling ito, maging si Shelton ay sumang-ayon sa pangangatwiran na ito. Kung hindi, wala siyang paliwanag sa nangyari. Dilaw na katutubong espiritual na ugat. Natawa si Argus nang makita niyang si Alvin ay mayroon pa ring dilaw na innate spiritual root kahit na masuri sa pangalawang pagkakataon. Baka sa mga mata niya ang pagkadismaya. Kaya siya ay talagang isang walang kwentang matandang pervert. Bago ito, tulad ng iba, naisip din niya na si Alvin ay isang batang martial genius na may mataas na likas na talento. Gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon, lahat sila ay nagkamali sa paghusga sa kanya. Siya ay talagang isang matandang kapwa na nagpapanggap bilang isang binata na gumagamit ng isang lihim na taktika. Matanda. Natarante si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng karamihan. Hindi sumagi sa isip niya na ituring siyang isang maruming matandang nagpapanggap na bata. Kahit na mas matanda siya sa 40 taong gulang, siya pa rin ang pinakabata kumpara sa mga taong naruroon, di ba? Hindi alam ni Alvin kung matatawa o maiiyak siya nang binansagan siya ng isang grupo ng mga tao na mas matanda sa kanya bilang matandang tao. Natural, wala siyang magawa dahil wala siyang paraan para ipaliwanag sa kanila kung paano niya taglay ang kanyang lakas. Hindi niya masabi sa kanila na siya ang nagtataglay ng 7 treasures exquisite pagoda at nagkaroon ng maraming hindi inaasahang pagkikita, hindi ba? Hindi niya masabi sa kanila na nakalusot lang siya sa early divine saint stage, hindi ba? Okay lang. Let them say whatever they want. Sa huli, nabibingi lang si Alvin sa talakayan sa paligid. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa kanyang innate spiritual root habang napuno ng pait ang kanyang puso. Mayroon lang akong dilaw na innate spiritual root. Kung hindi ko ubusin ang 10,000 years stalactite milk noong nasa cloud continent ako, mas mababa pa kaya ang rango ng aking innate spiritual root. Elder Hal, maaari ko bang baguhin ang aking innate spiritual root? Bagamat inihanda ni Alvin ang kanyang sarili, hindi niya maiwasang hindi masiyahan sa kanyang dilaw na innate spiritual root. Nais niya talagang magkaroon ng mga paraan upang mapabuti ang rango ng kanyang innate spiritual root. Mayroon lang akong dilaw na innate spiritual root, ngunit nakakultivate na ako sa early divine saint stage sa ganoong edad.
Kung mapapabuti ko ang ranggo ng aking innate spiritual root, kasama ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi ba magiging napakabilis ng cultivation ko? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, medyo natuwa siya. Gayunpaman, biglang nawala ang kanyang pananabik na tila isang balde ng malamig na tubig ang nabuhusan sa kanya. Paano kung walang paraan upang mapabuti ang ranggo ng aking innate spiritual root? Base sa aking obserbasyon, halos alam ko kung ano ang innate spiritual roots. Kasabay nito, umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Hal. Sa teorya, mapapabuti ng isang tao ang ranggo ng innate spiritual root ng isang tao sa mundong ito. Hindi lamang iyon, ngunit mayroong higit sa isang paraan upang mapabuti ang ranggo nito. 1908. May higit sa isang paraan upang mapabuti ang ranggo nito. Paano? Muling nasasabik si Alvin nang marinig ang mga salita ni Elder Hal. Maaaring hindi ito ipinakita ni Alvin sa panlabas, ngunit tagang naabala siya at nadismaya na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Ang innate spiritual roots ay nahahati sa 7 ranks. Pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo at violet. Ang dilaw na innate spiritual root ay hindi maaaring ituring bilang isang medium rank innate spiritual root, ito ay nasa ibabang bahagi ng spectrum. Mahigit sa 70% ng daan-daang tao na natitira ay may mga dilaw na innate spiritual roots din. Ang dilaw na innate spiritual root ay maaaring katanggap-tanggap sa Tao Martial Saintland, ngunit hindi ito dapat banggitin sa isang sekta tulad ng Fire Worship Sect. Karamihan sa mga ordinaryong disipulo sa Fire Worship Sect ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual roots. Ngayong nalaman niya mula kay Elder Hal na mapapabuti niya ang ranggo ng kanyang innate spiritual root, paanong hindi siya masasabik? Hindi sumagot si Elder Hal sa tanong ni Alvin. Sa halip, mamulong siya sa sarili, noon, nagtataka ako kung bakit hindi mas mabilis ang cultivation mo kaysa sa mga ordinaryong tao dahil nabuksan mo ang 79 na Saint Veins at may mataas na likas na talento. Ngayong titingnan ko ito, dapat na ang batas ng mundane realm na ito ang naghihigpit sa iyo. Ang batas ng mundane realm na ito. Nang marinig ni Alvin ang kanyang mga salita, hindi maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Hindi ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa batas ng kaharian. Ayon kay Elder Hal, noong unang dumating ang kaluluwa ni Alvin sa mundong ito, sinubukan ng kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor na sirain ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, dahil sa batas ng kaharian, sa halip ay sinira ng Rebirth Martial Emperor ang kanyang sarili. Bukod doon, ang kaluluwa, ang Black Nether, sa Devil Seal Tablet ay namatay din dahil sa batas ng kaharian na ito. Ang kanyang kaluluwa ay hindi kabilang sa mundane realm na ito kaya ito ay nabahira ng batas ng ibang mundane realm. Kapag ang kaluluwang ipinanganak sa mundane realm na ito ay sinubukang sirain ang kanyang kaluluwa, ito ay mawawasak sa pamamagitan ng batas ng ibang mundane realm sa halip. Katulad nito, kung siya ay nagkusa na sirain ang Rebirth Martial Emperor o ang kaluluwa ni Black Nether, siya ay namatay. Ang batas ng mga kaharian ay mahiwaga sa walang hangganang universo na ito. Kahit na ang pinaka-elite na nilalang sa Devata Realms, ang mga powerhouse ng Heavenly Emperor, ay pinaghihigpitan din ng batas ng kanilang kaharian. Oo, sagot ni Elder Hal. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, bukod sa cultivation environment at resources, ang batas ng mundong ito na naghihigpit sa bilis ng cultivation mo ay nauugnay sa innate spiritual root. Ang innate spiritual root ay direktang nakakaapekto sa likas na talento ng isang tao. Henyo kahit sa Devata Realms. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang mga innate spiritual roots ay umiiral lamang sa mundane realm na ito? Si Alvin ay hindi tanga, nahuhulaan niya kung ano ang tinutukoy ni Elder Hal. Tama. Tumugon muli si Elder Hal bago nagpatuloy, kung ito man ay Planet Yanhuang, isang mundane realm, kung saan ako nagmula o ang Devata realm na pinuntahan ko, ang Jade Emperor Heaven, ang likas na talento ng isang tao ay napagpasyahan ng bilang ng mga Saint Veins na nagbubukas sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, sa Planet Yanhuang, ang Saint Veins ay kilala bilang Emperor Heaven na Emperador, at sa geographical na mga ugat ay tinatawag itong Emperor na Emperador. Heavenly Veins. Saglit na huminto si Elder Hal bago siya nagsabi, sa mundong ito, may iba't ibang batas.
Lahat ng likas na talento ng mga magsasaka, tao at hayop, ay napagpasyahan ng innate spiritual root. Sa aking kasalukuyang divine consciousness, nakikita ko ang innate spiritual root sa iyong kaluluwa. Mayroon kang isang dilaw na innate spiritual root, at hindi katakataka na ito ay itinuturing na ordinaryo na realm sa mundane. Sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, may bahid ng panunuya sa tono niya. Marahil ay nakuha ko ang dilaw na innate spiritual root pagkatapos kong ubusin ang 10,000 years stalactite milk sa Cloud Continent. Ang innate spiritual root na dati kong taglay ay maaaring pula o orange na innate spiritual root. Ngumiti si Alvin ng mapait. Ang 10,000 years stalactite milk ay talagang isang pambihirang spiritual na bagay. Gayunpaman, kahit na mapapabuti nito ang ranggo ng iyong innate spiritual root, ang dilaw ay marahil ang pinakamataas na maaari nitong makuha, sabi ni Elder Hal. Elder Hal, naalala ko noong una kong natagpuan ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at nakilala kita, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay tumulong sa akin sa muling pagsilang kasama ang natitirang puwersa nito. Bakit hindi nito napataas ang ranggo ng aking innate spiritual root? Noong nakaraan, ginamit ng 7 Treasures Pagoda ang natitirang puwersa nito upang tulungan siyang sumailalim sa proseso ng muling pagsilang. Noong nasa Cloud Continent pa siya, ang 10,000 years stalactite milk ay nakatulong din sa kanya sa proseso ng muling pagsilang. Sa oras na iyon, nakatulong ito sa kanya na itaas ang kanyang likas na talento sa tuktok nito sa Cloud Continent. Ang muling pagsilang na tinulungan ka ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nagpapataas lamang ng iyong pisikal na lakas. Wala itong kinalaman sa innate spiritual root, paliwanag ni Elder Hal. Sa wakas ay naunawaan na ito ni Alvin habang sinasagot ang mga tanong sa kanyang puso. Sa wakas ay alam na niya kung bakit mababa pa rin ang kanyang likas na talento kahit na binuksan niya ang 99 na Saint Veins. Sa wakas ay alam na niya kung bakit hindi nag-improve ang kanyang likas na talento kahit na sa tulong ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa sandaling naalala ni Alvin kung paano sinabi sa kanya ni Elder Hal na mayroong higit sa isang paraan upang mapabuti ang kanyang innate spiritual root, huminga siya ng malalim para pigilan ang excitement na naramdaman niya bago siya nagtanong, Elder Hal, ano ang dapat kong gawin para mapabuti ang aking innate spiritual root? Kanina, ginamit ko ang aking divine consciousness para pag-aralan ang iyong innate spiritual root. Mayroong 2 paraan para mapabuti ito. Dapat mong malaman ang isa sa mga paraan para mapabuti ito, sagot ni Elder Hal. Dapat kong malaman kung paano ito pagbutihin. Si Alvin ay natigilan at nataranta. Ano ito? Ano kayang alam niya? Kung alam niya, kailangan pa ba niyang magtanong tungkol dito? Ang iyong innate spiritual root ay pinalaki sa paraang iyon, paalala ni Elder Hal sa kanya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang ibig sabihin ni Elder Hal. Ngumiti siya ng pilit. Oo, ang ibig mong sabihin ay ang 10,000 years stalactite milk. Gayunpaman, hindi mo ba sinabi na ang 10,000 years stalactite milk ay napabuti na ang aking innate spiritual root sa limitasyon nito? Oo, ginawa ko. Gayunpaman, limitado lang iyon sa 10,000 years stalactite milk. Maraming spiritual items na katulad ng 10,000 years stalactite milk ngunit mas kahanga-hanga kaysa dito sa mundong ito. Kung ang 10,000 years stalactite milk ay maaaring mapabuti ang iyong innate spiritual root sa iba pang mga item. Retorikang tanong ni Elder Hal. Nang marinig iyon, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Sa totoo lang, ang 10,000 years stalactite milk ay walang silbi sa kanyang innate spiritual root ngayon. Gayunpaman, kung nakahanap siya ng mga spiritual na bagay na mas kahanga-hanga kaysa sa 10,000 years stalactite milk, bakit siya matatakot na hindi niya mapahusay ang kanyang innate spiritual root? Elder Hal, dapat alam mo kung anong spiritual item ang makakapagpabuti sa aking innate spiritual root, di ba? Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Sabik na tanong ni Alvin kay Elder Hal. May alam akong maraming spiritual na bagay na makakapagpabuti sa iyong innate spiritual root. Gayunpaman, maaalala mo ba ang mga ito kung sasabihin ko sa iyo ngayon? Paano ito? Ipapadala ko sa iyo ang hitsura at katangian ng mga item. Maaalala mo ang mga ito sa ganitong paraan.
Sa sandaling matapos magsalita si Elder Hal, nagsimulang pumasok ang impormasyon sa isip ni Alvin. Habang pumapasok sa kanyang isipan ang impormasyon, nakaramdam siya ng nakakatakot na aura na nagpanginag sa kanyang kaluluwa. Alam ni Alvin na iyon ang makapangyarihang divine consciousness ni Elder Hal. Kadalasan, gagamitin lang ni Elder Hal ang kaunti ng kanyang divine consciousness sa kanya kaya wala siyang naramdaman. Gayunpaman, sa sandaling ito, ginamit ni Elder Hal ang napakalaking halaga ng kanyang divine consciousness para ipasa ang impormasyon kay Alvin. Ang divine consciousness ni Elder Hal ay napakalakas na ginawa pa nitong manginig ang kaluluwa ni Alvin. Ang kasalukuyang divine consciousness ni Elder Hal ay mas makapangyarihan kaysa sa divine consciousness ni Argus. Mukhang bumabawi na ang lakas ni Elder Hal. Nang manginig ang kaluluwa ni Alvin, nalaman niyang nabawi na ni Elder Hal ang kanyang lakas. Kahit papaano, mas malakas pa rin siya kaysa kay Argus. Sa kasamaang palad, ang paghihigpit ng 7 Treasures Exquisite Pagoda kay Elder Hal ay masyadong malakas. Mailalabas lang niya ang kanyang divine consciousness na walang anumang offensive energy. Kung hindi, hindi ko na kailangang itago ang aking sarili. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maisip niya ito. Ito ay maliwanag na siya ay may isang napakalakas na kasama sa kanyang tabi, ngunit hindi siya maaaring humingi ng tulong sa kanya. Nakakadismaya. Habang inalis ni Elder Hal ang kanyang divine consciousness, natuklasan ni Alvin na nakakuha siya ng maraming impormasyon tungkol sa mga spiritual na bagay na maaaring mapabuti ang kanyang innate spiritual root. Napakaraming item. Nagulat si Alvin. Gayunpaman, pagkatapos niyang halos suriin ang impormasyon, natuklasan niya na kahit na maraming mga bagay, hindi niya nakita o narinig ang alinman sa mga ito. Mukhang hindi magiging madali para sa akin na maghanap ng mga spiritual na bagay para mapabuti ang aking innate spiritual root. Namulat si Alvin nang magtanong, Elder Hal, nabanggit mo kanina na may isa pang paraan para mapabuti ang aking innate spiritual root bukod sa paggamit ng mga spiritual na bagay na ito. Kung ikukumpara sa paghahanap ng mga spiritual na item na ito, ang ibang paraan ay mas simple. Gayunpaman, ang success rate para sa naunang pamamaraan ay 100%. Ang pamamaraang ito ay maaaring hindi magbunga ng parehong resulta. Kaya't mas mabuti kung ihahanda mo ang iyong sarili, sagot ni Elder Hal. Maaaring hindi magbunga ng parehong resulta. Nakaramdam si Alvin ng matinding pagkabigo, ngunit hinimok niya si Elder Hal na magsalita, sabihin mo sa akin, Elder Hal. Napakahirap para sa kanya na maghanap ng mga bagay na espiritual. Kung may shortcut, talagang gusto niyang subukan ito kahit na mabaigaw siya. Ang pamamaraang ito ay nauugnay sa divine ability, ang elementary devouring tactic, na pinagkadalubhasaan mo, sabi ni Elder Hal, hindi ko masyadong alam ang elementary devouring tactic ngunit ang advanced devouring tactic na taglay ng Heavenly Emperor powerhouses sa Devata realm ay pumapasok sa isip. Ang advanced devouring tactic ay sinasabing nakaka-absorb ng lahat ng uri ng divine energy. Taktika, baka masira nito ang innate spiritual root ng ibang tao at payagan kang palakasin ang iyong innate spiritual root. 1909. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Ang paglamon sa mga innate spiritual roots ng ibang tao upang palakasin ang aking innate spiritual root. Ang pamamaraang ito ay maaaring ituring din bilang isang shortcut kung ito ay gumana. Sa pinakakaunti, ito ay mas maaasahan kaysa sa paghahanap ng mga espiritual na bagay na hindi niya nakita noon. Oo, nilalamon ang innate spiritual roots ng ibang tao, sagot ni Elder Hal, theoretically, dapat itong gumana. Kakailanganin mong gawin ito upang makita kung ito ay talagang gagana. Kung ito ay gagana, ang tao na ang innate spiritual root ay nilalamon mo ay mawawala ang kanyang innate spiritual root. Malamang na hilingin niyang patay na siya dahil hindi na niya bubuhayin ang kanyang buhay. Lumunin ang kanyang likas na espiritual na ugat. Tumanggaw si Alvin. Bagamat parang walang awa ang paglamon sa innate spiritual roots ng ibang tao, hindi niya ito gagawin ng walang habas. Tatargetin lang niya ang mga taong karapat-dapat dito o ang mga nakasakit sa kanya. Hindi siya makokonsensya kung gagawin niya ito sa ganitong paraan. Bagamat lakas ang lahat sa mundong ito, si Alvin ay nasa kanyang konsensya pa rin.
Kung wala siyang konsensya, ano ang pagkakaiba niya sa isang malamig na hayop? Ang mga tao ay naiiba sa mga hayop dahil sa kanilang budi. Hindi tinanggihan ni Alvin ang pamamaraang ito ng pagpapabuti ng kanyang innate spiritual root kahit na ito ay walang awa dahil alam niyang target lang niya ang mga karapat-dapat dito. Ang isang halimbawa ng gayong tao ay si Arges. Sa sandaling ito, itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan ang Silver Flame Elder Arges ng Black Turtle Sanctum na nakatingin sa kanya ng masama. Sa aking kasalukuyang lakas, mahihirapan akong makalapit sa kanya, lalo pat lamunin ang kanyang innate spiritual root. Stronger. Kailangan kong lumakas. Sa ngayon, mahina pa rin ako. Bagamat medyo malakas si Alvin, nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng magawa ng kaharap niya si Arges. Hindi lamang si Arges ay isang Saint Celestial Stage powerhouse, ngunit siya rin ay nireranggo sa top 300 sa Supreme Saint ranking. Hindi niya maihahambing sa isang taong tulad nito sa sandaling ito. Kahit na ginamit niya ang kanyang Jasper Celestial Sword, hindi niya magagawang saktan si Arges. Sa halip, papatayin siya ni Arges. Masyadong malawak ang agwat nila ni Arges ngayon. Kung pumasa ako sa assessment at mananatili sa Black Turtle Sanctum, tiyak na hindi personal na gagawa si Arges ng kanyang hakbang. Kung taglay ko ang Indigo Innate Spiritual Root na kahit ang sect leader ng Fire Worship Sect ay lubos na pinapahalagahan, tiyak na personal siyang gagawa ng hakbang kahit na ito ay mapanganib. Ngayong nakita niyang mayroon lang akong dilaw na Innate Spiritual Root, iisipin niyang hindi ako karapat-dapat sa kanya ng personal na kumilos. Magugulat si Arges kung maririnig niya ang iniisip ni Alvin ito ay dahil tama si Alvin. Sa orihinal, inihanda na ni Arges ang kanyang sarili sa pag-iisip na patayin si Alvin upang hindi siya magdala ng gulo sa hinaharap. Kailangan niyang makipagsapalaran dahil si Alvin ay nagtataglay ng Indigo Spiritual Root. Nang makita niyang taglay lamang ni Alvin ang dilaw na Innate Spiritual Root, hindi na niya ito nakitang banta. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay isang matandang lalaki lamang na nagbalat kayo sa kanyang sarili at itinago ang kanyang likas na talento. Nakita ni Arges na nasa ilalim niya ang personal na gumawa ng hakbang sa gayong tao. Gayunpaman, kahit na hindi personal na kumilos si Arges, tiyak na magpapadala siya ng iba para makipag-deal sa akin. Sa oras na iyon, lalamunan ko ang innate spiritual root ng unang taong pinadala niya para pagbutihin ang innate spiritual root ko. Natuwa si Alvin sa sandaling naisip niya ito. Hindi na siya makapaghintay na ipadala ni Arges ang kanyang mga tauhan para harapin siya. Maaga pa ba para ma-excite ako? Sinabi ni Elder Hal na ang paggamit ng elementary devouring tactic upang lumunin ang innate spiritual roots ay theoretical lamang. Maaaring hindi ito gumana kapag sinubukan natin ito. Pakiramdam ni Alvin ay parang nabuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig nang maisip niya ito. Natural na umatras si Alvin dahil natapos na ang kanyang assessment. Hindi tulad ng dati, ngayong nakita ng lahat na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root, wala nang masyadong nagbigay pansin sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa kanilang atensyon. Sa sandaling ito, lubos silang naniniwala na si Alvin ay isang matandang lalaki na nagbalat kayo at itinago ang kanyang cultivation base upang makakuha ng atensyon. Napatingin silang lahat sa kanya. May sumulyap kay Alvin at naiinis na nagsabi, matanda ka na, pero naglakas loob kang magpanggap na bata ka. Katanggap-tanggap pa rin kung magpanggap lang siyang bata. Gayunpaman, sumobra na siya. Niloko pa niya ang dalawang Silver Flame Elder mula sa Black Turtle Sanctum na isipin na siya ay isang henyo. Buti na lang at nabunyag ang katotohanan sa panahon ng innate talent assessment. Nakakadiri. Noong nakaraan, akala ko nakatagpo ako ng isang henyo mula sa nakababatang henerasyon. Hindi ako makapaniwala na siya pala ay isang maalay na matandang nakabalat kayo. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Dapat mapunta na lang sa impyerno ang taong ito. Masyado siyang nakakadiri. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay hindi nagbigay pansin kay Alvin, may ilang mga tao na nang-uuyam sa kanya ng walang pagpipigil. Ang mga taong ito. Sumimangot si Alvin at sinulyapan ang mga taong nang-iinis sa kanya na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko sila kilala, at hindi ko sila nasaktan. Isantibi mo ang katotohanang hindi ako nagkukunwari, katanggap-tanggap naman silang magreklamo dahil wala naman silang alam.
Gayunpaman, hindi ba masyadong marami para sa taong iyon na hilingin sa akin na pumunta sa impyerno? Nakatayo malapit sa kanya ang ilang taong nang-uuyam kay Alvin kaya nakita nila ang pagsimangot at hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang makita nila ito, lahat sila ay tumingin sa kanya ng masama. Anong tinitingin-tingin mo? Matandang pervert, hindi ka ba masaya na pinag-uusapan ka namin? Nakangiting tanong ng isa sa kanila. Kung si Alvin ay isang henyo na may asul o indigo na innate spiritual root, hindi sila mangangahas na saktan siya. Gayunpaman, ngayong nalaman nilang mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root, wala nang dahilan para mag-ingat sila sa kanya. Marahil maaari pa nga silang makakuha ng pabor kay First Silver Flame Elder Arges. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin, at malamig niyang sinabi, mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. May impresyon siya sa taong nagsalita. Isa siya sa iilang tao na nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Siya ay isang mabangis na hitsura at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Chuno. Sa kasalukuyan, si Chuno ay nakatingin kay Alvin na may malamig na ekspresyon at isang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Para bang may matinding galit siya kay Alvin. Ikaw ay isang martial cultivator na mayroon lamang dilaw na innate spiritual root, at gayon paman, naglakas loob kang kumilos ng hindi masaya sa harap ko. Napatulala si Chuno. Sa sandaling matapos magsalita si Chuno, isang taong nakatayo sa malapit na malinaw na gustong guluhin ang sitwasyon ay nagsabi, Chuno, nakalimutan mo na ba na nang ahas pa siyang patayin si Waldo, ang anak ng ikalimang elder mula sa Northern Plethora Sect? Isa ka lamang sectless cultivator. Paano kanya igagalang? Sa wakas ay naalala ni Chuno na pinatay ni Alvin ang anak ng ikalimang elder mula sa Northern Plethora Sect kahapon nang marinig niya ang mga salita ng taong iyon. Agad na bumangon ang takot sa kanyang puso. Marahil, ang likas na talento ni Alvin ay mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, batay sa kanyang mga aksyon kahapon, tiyak na siya ay isang walang awa na tao. Kung hindi, hindi siya mangangahas na saktan si Elder Arges at patayin si Waldo. Iba't ibang ekspresyon ang lumiwanag sa mukha ni Chuno, at hindi na siya kumikilos ng mahinhin gaya ng dati. Natakot siya sa wakas. Alam ni Alvin kung ano ang iniisip ni Chuno nang makita niya ang mga ekspresyon sa kanyang mukha. Agad siyang ngumisi. Sinulyapan niya ito ng masama bago niya itinoon ang atensyon sa 4 na taong kasalukuyang sumasailalim sa innate talent assessment. Nang makita ni Chuno ang mapanghamak na ekspresyon ni Alvin, nakaramdam siya ng hiya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay habang nanginginig ang kanyang katawan, at nanggigigil ang kanyang mga ngipin. Galit na galit siya kay Alvin sa sandaling ito. Gayunpaman, ngayon lang niya ito natitiis. Bagamat siya ay isang early exemplary saint stage martial cultivator, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat bago niya mas naunawaan ang kanyang kalaban. Sino ang nakakaalam kung ang cultivation base ni Alvin ay nasa intermediate exemplary saint stage o mas mataas? Alvin, ang aking likas na talento ay mas mataas kaysa sa iyo. Hindi man ako kalaban mo ngayon, siguradong malalampasan kita balang araw at luluhod at humingi ng tawad. Galit na inisip ni Chuno sa kanyang sarili. Ang maliit na pagtatalo sa pagitan nina Alvin at Chuno ay hindi nakatawag ng masyadong pansin. Ang atensyon ng karamihan sa mga tao ay nakatuon sa likas na pagtatasa ng talento. Sa huli, 2 pang tao ang natuklasang nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Green spiritual root. Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng inggit nang tumingin siya sa 2 lalaki na nagtataglay ng berdeng innate spiritual roots. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang innate spiritual root ay isang yellow spiritual root lamang. Ito ay isang anta sa ibaba ng berdeng spiritual root. Nang matapos ang innate talent assessment, oras na para sa strength assessment. Ang pagtatasa ng lakas ay isinagawa sa 2 grupo. Ang isa sa mga grupo ay binubuo ng mga nagtataglay ng berdeng innate spiritual roots. Ang kanilang pagtatasa ay mas madali. Hanggat ang cultivation base ng mga taong iyon ay nasa divine saint stage o mas mataas, siguradong makakapasa sila. Ang kabilang grupo ay binubuo ng mga taong may dilaw na innate spiritual roots. Kung ikukumpara sa una, ang kanilang pagtatasa ay mas mahirap.
Ang mga hindi nakaabot sa exemplary saint stage o mas mataas ang cultivation base ay hindi makakapasa sa assessment. Yung may berdeng innate spiritual roots, mangyaring sundan ako. Sa wakas ay nagsalita si Black Turtle Sanctum Silver Flame Elder Arges. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya ang 9 na tao, kabilang si Chuno, na nagtataglay ng berdeng innate spiritual roots. Siya ang namamahala sa pagtatasa ng lakas para sa grupong ito ng mga tao. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang tingnan si Alvin na may malamig na tingin na puno ng layuning pumatay. Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang kanyang tingin. Dahil dito ay naging seryoso ang ekspresyon ni Arges habang dinadala niya ang grupo ng mga tao. 1910. Naiwan ang mga may berdeng innate spiritual roots kasama si Arges. Ang mga taong may dilaw na innate spiritual roots, kabilang si Alvin, ay nanatili. Si Shelton, ang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, at isa pang 4 na Bronze Flame Elder ang namamahala sa kanilang strength assessment. Matapos dalhin ni Arges ang mga lalaki, tumingin si Shelton kay Alvin ng may pagkabigo. Hindi sumagi sa isip niya na magiging ganito ang mga pangyayari. Ang binat na itinuturing niyang mataas ay nagtataglay lamang ng isang dilaw na innate spiritual root. Talaga bang isa siyang matandang nakabalat kayo tulad ng espekulasyon ng mga tao? Tumanggi siyang maniwala dito. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa harap ng kanyang mga mata. Wala siyang choice kundi maniwala. Matapos ang pagtatasa ng Soul Pearl, natuklasan niya na ang binata na hindi pa umabot sa edad na 40 ay mayroon lamang dilaw na innate spiritual root. Halos imposible para sa isang taong wala pang 40 taong gulang na magkaroon ng cultivation base sa tuktok ng Divine Saint Stage. Dahil dito, sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang naniniwala siya na itinago ni Alvin ang kanyang tunay na edad. Alvin, kahit na makapasa ka sa strength assessment, sa palagay ko ay hindi ka dapat manatili sa Black Turtle Sanctum. Kung magpasya kang umalis, maaari kong hilingin sa 2 kong kaibigan na samahan ka kapag umalis ka. Walang magagawa si Elder Arges dahil huling minuto na ito. Isang matinding boses ang biglang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Masasabi niyang ang boses ay kay Black Turtle Sanctum Silver Flame Elder Shelton. Si Elder Shelton. Napatingin si Alvin kay Shelton nang may pagtataka. Hindi sumagi sa isip niya na handang tulungan siya ni Shelton sa sandaling ito. Ipagsapalaran niyang masaktan pa si Arges. Naantig siya sa kilos na ito. Kahit papaano, hindi siya minamaliit ni Shelton dahil nagtataglay siya ng dilaw na innate spiritual root. Higit pa rito, handa pa siyang tulungan siya. Bihira lang makakita ng ganyan. Sana umalis na siya. Ito lang ang magagawa ko para tulungan siya, naisip ni Shelton sa kanyang sarili pagkatapos niyang ihatid ang kanyang boses kay Alvin. Handa siyang tulungan si Alvin dahil nagustuhan niya ito. Hindi niya gustong makitang sinasaktan si Alvin. Bukod dito, nakonsensya pa rin siya na si Alvin ay nasugatan ni Arges sa ilalim ng kanyang relo. Sa kanyang opinyon, ito ay pinakamahusay para sa lahat kung umalis si Alvin. Gayunpaman, wala siyang magagawa kung ayaw niyang umalis. Kung pipiliin niyang manatili sa Black Turtle Sanctum, wala siyang magawa para tulungan siya kahit na gusto niya. Sa Black Turtle Sanctum, mas mababa ang kanyang lakas at impluensya kumpara kay Arges. Wala na siyang magagawa kapag nakapagdesisyon na si Arges na maghiganti kay Alvin. Kanina, naisip niya na si Alvin ay magkakaroon ng asul o indigo na innate spiritual root. Kung ganoon nga ang kaso, malaki ang posibilidad na kunin ng sect leader ng fire worship sect na nasa closed-door cultivation si Alvin bilang kanyang direktang disipulo. Hindi magagawang sakta ni Arges si Alvin kung siya ay naging direktang disipulo ng sect leader ng fire worship sect. Kung si Alvin ay may asul na spiritual root, maaari niyang irekomende si Alvin sa sanctum leader ng Black Turtle Sanctum. Naniniwala siyang mas magiging masaya ang sanctum leader na kunin ang isang henyo tulad ni Alvin bilang kanyang direktang disipulo. Hindi rin siya magagawang sakta ni Arges kung nangyari ito. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay walang asul o indigo na innate spiritual root. Wala man lang siyang berdeng innate spiritual root. Sa huli, natuklasan niyang mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Ang mga dilaw na spiritual roots ay ang pinakakaraniwang innate spiritual root sa fire worship sect.
Sa 100 ordinaryong disipulo sa Fire Worship Sect, 90 sa kanila ay nagtataglay ng dilaw na innate spiritual roots. Batay dito, makikita ng isa kung gaano karaniwan ang mga dilaw na innate spiritual roots. Salamat, Elder Shelton. Nang marinig ang voice transmission ni Shelton, agad na ipinadala ni Alvin ang kanyang boses upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos, huminto siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasabi, gayunpaman, wala akong planong umalis sa Black Turtle Sanctum pansamantala. Tungkol sa pagtatasa ng lakas, sigurado akong papasa ako. Mangyaring huwag mag-alala tungkol sa akin, Elder Shelton. Maaalala ko ang iyong kabaitan sa pagtulong sa akin sa sandaling ito, Elder Shelton. Ang mga salita ni Alvin ay puno ng kumpiyansa. Hindi ito nag-iwan ng puwang para sa mga pagdududa na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Shelton. Fine. Kung ito ang desisyon mo, igagalang ko ito, tugon ni Shelton pagkaraan ng mahabang panahon. Napabuntong hininga siya, bakas ng pagkapagod ang maririnig dito. Pagkatapos noon, inilipat ni Shelton ang kanyang atensyon sa pagtatasa ng lakas na ibinibigay sa Alvin at sa iba pa. Nanguna siya sa tulong ng 4 na Bronze Flame Elders. Sa strength assessment na ibinigay kay Alvin at sa iba pa, ang mga nasa exemplary saint stage o mas mataas ay papasa. Ang rate ng pagpasa ay halos 100%. Para sa kadahilanang ito, hindi na kailangang ipaliwanag pa ang pagtatasa ng lakas. Sa ilalim ng mapagbantay na mata ng iba, naipasa ni Alvin ang pagtatasa ng walang anumang insidente. Bagamat pumasa si Alvin sa assessment, nakikita ng karamihan na medyo mahirap para sa kanya na makapasa sa assessment. Maagang huwarang saint stage. Dahil pumasa siya sa pagtatasa na may kaunting kahirapan, dapat na siya ay nasa maagang huwarang saint stage. Sa tingin mo ba itinatago na naman niya ang kanyang lakas? May pagkakataon bang mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa mga nasa early exemplary saint stage? Hindi ka ba masyadong nag-iisip? Kailangan bang itago ang kanyang lakas ngayong nalantad na ang lahat? Napakamuwang. Nagbulungan ang mga tao sa kanilang sarili nang makita nilang nakapasa si Alvin sa strength assessment. Sa huli, halos lahat sila ay sumang-ayon na ang cultivation base ni Alvin ay nasa early exemplary saint stage. Kung si Alvin ay talagang isang binata na hindi pa umabot sa edad na 40, ito ay nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, dahil naniniwala ang mga tao na si Alvin ay isang matandang nakabalat kayo, hindi sila nagulat sa kanyang cultivation base na nasa early exemplary saint stage. Ito ay napakapangkaraniwan pagkatapos ng lahat. Nanatiling kalmado si Alvin nang marinig niya ang kanilang mga salita. Ang kanyang tunay na cultivation base ay mas mababa kaysa sa iniisip ng mga taong ito. Ito ay nasa early divine saint stage lamang. Kung bakit tila mahirap para sa kanya na makapasa sa strength assessment, ito ay dahil umaasa lamang siya sa kanyang Sun Saint energy. Kahit na ang kanyang Saint energy ay maihahambing sa Saint energy ng isang cultivator sa early divine saint stage, dahil ito ay sumanib sa Sun's flame, hindi ito mas mababa sa Saint energy ng isang cultivator sa early exemplary saint stage. Dahil sa kadahilanang kakapasok lang niya sa early divine saint stage kaninang umaga, hindi pa rin siya sanay sa paghawak ng saint energy. Ito ang dahilan kung bakit tila mahirap para sa kanya na makapasa sa pagtatasa. Napangiti lamang si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng mga tao. Hindi man lang siya naabala nito. Kailangan ba niya, Alvin, na pakialaman ang opinyon ng iba sa kanya? Yaong mga nabigo sa pagtatasa ng lakas, mangyaring umalis kasama ang 2 Bronze Flame Elder na ito. Ang mga nakapasa sa assessment ay susundan ng 2 pang Bronze Flame Elder sa iyong tirahan. Ipapaalam nila sa iyo ang tungkol sa mga bagay na dapat tandaan ng mga bagong disipulo sa iyong paglalakbay doon, mataimtim na sabi ni Shelton. Nang matapos siyang magsalita, sinulyapan niya si Alvin bago siya umalis ng may buntong hininga. Dahil nakapagdesisyon na si Alvin, wala na siyang magagawa. Maaari lamang umasa si Alvin sa kanyang sarili sa hinaharap dahil wala siyang magagawa para tumulong. Pagkaalis ni Shelton, ang grupo ng mga tao na nabigo sa pagtatasa ng lakas ay umalis sa mahinang espirito kasama ang Bronze Flame Elders. Ang iba pang 2 Bronze Flame Elders, sa kabilang banda, ay tumawag sa grupo ng mga tao na nakapasa sa strength assessment at dinala sila sa kalaliman ng bulubundukin.
Sa paglalakbay, ipinamahagi ng dalawang Bronze Flame Elder ang eksklusibong uniforme ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum kay Alvin at sa iba pa. Ang eksklusibong uniforme ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum ay isang puting roba din. Nakaberde rin ito ng Black Turtle na may kulay abong apoy. Kitang-kita ang itsura nito dahil sa mga puting robe. Kitang-kita ng isa ang pagbuberde sa isang sulyap lamang. Matapos ibigay ang mga eksklusibong uniforme ng alagad ng Black Turtle Sanctum, isa sa mga Bronze Flame Elders ay tumingin sa silangan at same time silang binalaan, iyan ang cultivation place ng Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum at ng 5 Silver Flame Elders. Maliban kung may pahintulot ka mula kay Lord Sanctum Leader o isa sa mga Silver Flame para sa Elder, papasok ka sa Silver Flame for Elders. Pinatay. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, malamig ang kanyang tono at puno ng hangarin na pumatay. Tumingin si Alvin at nakikita lamang niya ang makapal na ulap na tumatakip sa silangang direksyon. Wala siyang makitang kahit ano sa kabila ng ambon. Ito ay maliwanag na ang isang uri ng formation na humahadlang sa paningin ng isang tao ay inilagay doon. Ang lugar na ito sa harapan natin ay kung saan matatagpuan ang altar ng Black Turtle Sanctum. Ang mataas na grado ng ating Black Turtle Sanctum na defensive na divine ability, ang Black Turtle's Barrier, ay nakatala sa estatwa ng Black Turtle sa gitna ng altar. Nagbibigay daan ito sa bawat alagad ng Black Turtle Sanctum na maunawaan ito, bulong ng isa pang Bronze Flame Elder. Agad na inilipat ni Alvin at ng iba pa ang kanilang mga mata sa harapan. Isang malawak na patag na lupain sa gitna ng kagubatan ang naghihintay sa kanila. Ang malawak na patag na lupain ay napaliligiran ng malalaki at magagarang palasyo na tila mga dakilang hayop. Naglabas sila ng banayad aura na nagpakilig sa puso ng isa. Isang malaking altar ang nakatayo sa gitna ng mga palasyo. Ang altar ay halos 10 metro ang taas, at may napakalaking rebulto ng Black Turtle sa ibabaw nito. Mula sa malayo, ang sinaunang dambuhalang hayop ay parang buhay. Ang daming tao. Kasabay nito, nagulat si Alvin at ang iba pa nang matuklasan nila ang maraming mga figure na lumilipad sa hangin sa paligid ng estatwa ng Black Turtle. Batay sa kanilang mga damit, masasabi ni Alvin at ng iba pa na sila ay mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Ilang daang tao ang nag-hover sa ere sa paligid ng Black Turtle statue. Ang ilan sa kanila ay nakatayo, at ang ilan sa kanila ay nakaupo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.